Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Si Marco ay nasa tabi ng estranghero sumakay, habang nasa likod siya. Napuna niya ang dalawang maleta sa upuan. Nagsalubong ang mga kilay niya roon. Sa likod ng pickup ay bahagya niyang nasulyapan ang dalawang malalaking kahon. "Komportable ka ba dyan?" Lingon ng estranghero sa kanya. Isang tangong isinagot niya at agad iniiwas ang tingin sa lalaki. Sa pagkakaupo sa likod ay komportable siya. Pero hindi mula sa presensya at titig nito. At hindi niya iyon maintindihan. Marami nang naging bisita ang mga magulang niya sa asyenda. At halos karamihan sa mga iyon ay hindi niya kilalang negosyante. Pero hindi siya kailanman nailang sa mga ito. "Mabuti na lang ho at nadaanan ninyo kami." Si Marco na tumatakbo na ang sasakyan. Kung nagkataoy baka nilakad namin ni Heaven ang pabalik sa bahay nila. Sa susunod na gagamit ka ng sasakyan ay tiyakin mong natingnan mong mabuti ang dapat tingnan. Wika ng estranghero sa kaswal na tono. Tumaas ang mga mata sa salamin at nagsalubong ang mga mata nila sa salamin. Mabilis niyang iniiwas ang paningin. "Lalo kung malayo ang biyahe ninyo." "I'll remember that next time." Nakangiting wika naman ni Marco. "Saan mo gusto kitang ihatid?" Tanong nito sa binatilyo. "Ihahatid ko na muna si Heaven sa kanila, mister." Sagot nito na nilingon si Heaven. "Pagkatapos ay tatawag ako at magpapasundo na lang ako sa amin." Tumikim ang lalaki at muling tumingin sa salamin. "Don't worry about her. Ihahatid ko siya sa villa matapos kitang ihatid sa inyo." "No!" Mabilis niyang sagot na may kasamang takot. "I mean kung maaari pareho mo kaming ihatid sa amin." Nagkibit ng mga balikat ang lalaki at nag-concentrate sa pagmamaneho at hindi na muling nagsalita pa. "Aris!" Patakbong salubong ni Manuela nang iparada ng lalaki ang sasakyan sa harap ng malaking bahay. Kasunod nito si Robert. "Aris?" Napigil sa paglabas ng sasakyan ang dalagita sa narinig na pangalang isinigaw ng kanyang ina. Nagsalubong ang mga kilay na tinitigan ang lalaki na nilingon siya, kasabay ng pagtaas ng sulok ng bibig sa tila tipid ng ngiti. "Nice to see you again, Heaven." Wika nito. Pagkatapos ay binuksan ang pintuan sa tabi nito at lumabas. Binuksan lang nito ang pinto sa bahagi niya at humakbang na patungo sa malaking bahay. Hindi siya kumilos mula sa pagkakaupo. "Magkakilala kayo?" Nalilitong tanong naman ni Marco. Kahit naman siya ay nagulat. Hindi alam kung ano ang iisipin. Mula sa bintana ng sasakyan ay nakita niyang mainit na niyakap ni Manuela ang lalaki sa pagkailang nito. Si Robert ay tinapik sa balikat ang bagong dating. "Hey!" Si Marco uli. "Hindi mo na ako sinagot. Magkakilala pala kayo, hindi ka nagsasalita riyan." "Hindi ko siya nakilala." Wala sa loob niyang sagot dito. "Sino siya?" "Ang ampon ng lola ko." Ni hindi halos lumabas sa bibig niya ang sinabi. Nakita niyang nagulat pa ang mga magulang niya nang makita silang dalawa ni Marco sa pick-up. Nauulunigan niyang nagtatanong ang mga ito kay Aris. Sa tanghalian ay wala siyang kibo at nakayuko lang sa pagkain. Manipulado ni Manuela ang usapan. Si Robert naman ay kaswa lang na nagtatanong paminsan-minsan. "Mabuti at nadaanan mo si Heaven at Marco sa labas." Si Manuela na hindi itinatago ang kasiyahan. Kung nagkataon ay naglakad pa uwi ang dalawang mga batang ito. Kung bakit ba naman kasi kay babata pa ay nagdi-date na. "Ma," aniya. Nakikiusap ang mga mata at pagkatapos ay nilingon ang ama. "Honey, pinayagan mo ang dalawa, hindi ba?" Si Robert sa mahinahong tono. Nagkipit ng mga balikat si Manuela. Tila hindi mahalagang ipagpatuloy ang usapan tungkol sa kanila.
Sana'y totoo na ang pananatili mo rito, Aris. Nagkakaedad na si Robert at hindi na magagampanan ang mga dating trabaho. Mula sa pagkakayuko, pailalim niyang sinulyapan si Aris na tumingin din sa kanya bago ito nagsalita. Nangako ako kay Lola, Tita Manuela. Hindi mo alam kung paano mo ako napasaya. Kung ano man ang ibig sabihin ng mama niya roon ay hindi niya alam. Narinig niyang tumikim si Robert at nagtanong ng mga makabagong paraan sa pagsasaka. Mahusay ang mga mungkahi ng binata. Tahimik siyang nakikinig kaya nagulat siya nang idirekta nito ang sinasabi sa kanya. Ang bilis ng panahon, Heaven. Kaswal nitong sinabi na tila ba umalis itong magkaibigan sila. Nasaan yung malalaking ipit mo? Naunahan si Manuela sa pagsagot. O ang batang yan ay nagmamadali sa pagdadalaga. 17 lang. Ay tila dalaga na kung gumayak at mag-ayos. Sabi ko nga'y samantalahin ang pagiging bata niya. Pero hayon at mukhang may boyfriend na. And I'm glad you're here now, Aris. Mababantayan mo na ang batang yan. Dumilim ang mga mata niya. Ma, agrikultura ang tinapos ni Aris, hindi bodyguard. Palihim niyang sinulyapan ng matalim ang binata, and to her surprise, unti-unting lumitaw ang isang ngiti sa mga labi nito. Bahagya na niyang hindi mapigil ang pagsinghap. I am very flexible man, Heaven. I can do both. I don't doubt it. Gusto niyang isagot pero pinigil niya ang sarili. Ang ngiting iyon na nagpatigil sa kanya. Kasabay niyon ay ang inis na sinabi nito. Sa'yo ba ang kabayong yan? Napalingon siya sa pinanggalingan ng tinig. Si Aris. He was a big man but he moved like a cat. Hindi niya naramdaman ang paglapit nito. Yeah. Sagot niya sabay bawi ng tingin at ipinagpatuloy ang paglalagay ng saddle sa kabayo. Regalo ng mama at papa. Pagka-graduate ko ng high school. Dagdag na impormasyon niya. Congratulations. Patuloy nito. Ang sabi ni Tita Manuela ay salutatorian ka. Bahagya na niyang naikibit ang mga balikat. Sa'yo rin. Napilitan niyang sagot. Narinig kong pinag-uusapan ng mga magulang ko ang pagtatapos mo more than 3 years ago. Sinulyapan niya ito para lang bawiin agad ang tingin dahil nakatitig ito sa kanya. Bakit ka bumalik dito? Humagbang palapit si Aris. Huminto sa may harap ng kabayo at walang anumang hinaplos iyon. Napako ang mga mata niya sa kamay nitong banayad na humahaplos sa hayop. It was so gentle that for a fleeting moment ay naisip niyang sa ganoon din kayang paraan ito hinahaplos ang isang babae. He must be about 23 at sigurado hindi na mabilang na babae ang nagdaan sa mga kamay na iyon. Tumikim si Aris na ikinalipad ng mga mata niya rito. Bahagya siyang namula nang ma-realize ang naiisip and almost expected him to have read her mind. Architectures ang tinapos ko ng imungkahi ni Lola na kumuha ako ng ilang unit sa agrikultura. Paliwanag nito na ipinagpatuloy ang paghaplos sa kabayo. Siguro dahil binalak na niyang pauwiin ako rito. So, you're very lucky. They were on normal speaking terms. Pero hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit nahaluan ng bahagyang panunuya ang tinig niya. Akalain mong nakapag-aral ka na sa mamahaling university ay halos 2 kurso pa ang natapos mo. At hindi ako magtataka kung pamanahan ka ng lola pag namatay ito. Nakita niya ang pagdilim ng mga mata ng binata at ang unti-unting paniningkit nito. Bahagya siyang kinabahan doon at nagyuko ng ulo. Are you always this snobbish? Tila patalim na humihiwa ang tinig nito. Dapat ba'y ang mga katulad mo lang ang may karapatang makapag-aral at makapagtapos? I'm sorry. Halos hindi niya marinig ang sariling tinig. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Aris. Nakakailang na ang katahimikan ang namamagitan bago muli itong nagsalita. Boyfriend mo na nga ba si Marco? Mula sa saddle ay lumipad ang mga mata niya rito. Hindi inaasahan ang tanong nito. Wala kang karapatang tanungin ako ng ganyan. Nagkibit ito ng mga balikat.
Kung mangangabayo kay sasamahan na kita. Sa likod mo ako and show me how to. No. Mabilis niyang sagot. Huwag mong seryosohin ang sinabi ng mama. Kung gusto mong mangabayo ka mag-isa mo. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang reaksyon niya sa lalaki. Para bang lagi na'y nakahanda na siya sa pakikipag-away rito. Humakbang papalapit sa kanya si Aris habang nagsasalita. At sa pakabigla niya'y hinawakan siya sa baywang at itinaas sa kabayo nang walang kahirap-hirap. Buntik na siyang mapatili kung hindi niya napigil ang sarili. Hindi mo kailangan gawin iyon. Pasigaw niyang sabi upang pagtakpan ang kalituhan at kakaibang nararamdaman ng hawakan at malanghap niya ang panlalaking amoy nito. Ginawa ko na. Baliwalang sagot naman ng binata sa kanya. Kasinggaan ka lang pala ng dahon, sweetheart. Hindi niya matiyak kung amusement ang nahimigan niya sa tinig nito. Saang bahagi ng hasyenda ka pupunta? Wala kang pakialam, and I'm not your sweetheart. Pagkasabi niyon, mabilis niyang hinaplit ang kabayo at pinatakbo ng mabilis. Sinusundan ng tingin ni Aris ang papalayong dalagita. Nang mula sa likod ay lumapit si Robert. Don't take my daughter seriously, Aris. Wika nito. Tumiim ang mga bagang na binata pero hindi lumingon. She resented me. Tulad noon, naghahamon ang tinig ni Robert na ikaila niya iyon. Nagsalubong ang mga kilay na nilingon ni Aris ang matandang lalaki. Oh, I know. Dugtong nito na sinabayan ng iling. Si Heaven ang dahilan kung bakit napilitan kang bumalik sa Maynila noon. Sa isang baday mabuti na rin yun, Aris. Bata ka pa rin at maaring hindi mo alam pakitunguhan ang anak ko. Kind of spoiled dahil nag-iisa. Sa palagay mo'y kaya ko siyang pakitunguhan ngayon. Ganting habon naman ni Aris sa sarkastikong paraan. 1 linggo na mula nung dumating ako at wala akong natatandaang kinakausap niya ako ng maayos. Tinitigan ni Robert ang binata. Matagal bago sumagot. She's only a girl, Aris. At nagtitiwala ako sa'yo. Pagkasabi nooy tumalikod na uli ang matandang lalaki. Naiwang na pabuntong hininga ang binata at sinundan ng tingin ang dakong dinaanan ni Heaven na para bang makikita pa niya ang dalagita. Sa loob ng halos 1 buwan mula nang dumating sa asyenda si Aris, ay hindi lang kadalagahan ang tuwin ay gustong makatawag ng pensin. May mga imbitasyon sa party na dumarating para sa lalaki na pinagbibigyan naman ito. At ang nakapagtataka, hindi siya natutulog hanggang hindi ito dumarating. Bakit gising ka pa? 2:00 na madaling araw. Nagulat siya nang mula sa ibabay tumingala at nagsalita si Aris. Bigla siyang umalis sa pagkakadungaw. Hindi niya maisip kung paano siyang nakita nito sa dilim. Don't hide behind the curtains, Heaven. Bakit hindi ka pa natutulog? Patuloy ito sa malakas na tinig. Napilitang hawiin uli ng dalagita ang kurtina at dumungaw. Nagising lang ako pagkadating ng sasakyan mo. Sa malamlam na liwanag sa may portiko ay nakita niyang nag-flash sa dilim ang mapuputong ngipin nito bilang pagngiti nito. Hindi ko gustong maniwala but I'll buy that. Now be a good girl and get to sleep, sweetheart. I came home untouched at nawala na ito sa paningin niya bago pa siya makaisip ng matalim na isasagot dito. Gusto niya matunaw sa pagkapahiya at pagdiskitahan ng unan. Kabilang sa mga babaeng nakahalubilo ni Aris ay si Ali. Nasa huling taon na ito sa kolehiyo sa bayan at may reputasyon sa pagiging flirt at playgirl nito. Minsan ay dumating ito sa villa mula sa veranda sa silid niya. Ay kitang-kita niyang nakangiting sinalubong ito ni Aris at tinulungang ibaba sa kabayo. Hindi niya maintindihan kung saan galing ang galit na umahon sa dibdib para sa dalawa. Mabilis siyang tumalikod at bumaba sa kusina. Naroon si Nana Sepa at tinutulungan ang kusinera. Gising ka na pala, Heaven. Ano ang gusto mong almusalin? Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Nasa labas si Ali, Nana. Kararating lang. Ano ang sadya niya rito? Hindi naman niya kasama si Dr. Luis.
Padabog siyang umupo sa kitchen stall. Siguro si Aris. Baliwalang sagot na matanda at ipinagpatuloy ang paglalabas ng pagkain mula sa ref. Para ka naman bago ng bago sa babaeng yon. Sinabayan nito ng iling. Ewan ko ba kung bakit umuobra kay doktor ang ginagawa ng anak niya. Bago pa siya makasagot ay bumukas ang screen door sa kusina at pumasok ang dalawang topic nila. Nakangiting bumati si Ali. Hi Heaven! How's Marco? Bahagya ng umangat ang mga labi niya sa pilit ng ngiti. Si Aris ay nilapitan si Nana. Pwede bang magkape kami, Nana? Oo anak, masuyong sagot na matandang babae. Teka at ipaghahanda ko na kayong tatlo ng almusal. Halos matumba ang kitchen stall nang padabog siyang tumayo. Wala akong ganang mag-almusal, Nana. Mamaya na lang. Di hindi niya tinapunan ng pansin ang dalawa at lumabas ng kusina. Nagkibit ng balikat naman si Aris. Masama ang gising ng alaga ninyo, Nana. Biro naman ni Aris. Iiling-iling lamang ang matandang iginayak ang almusal ng dalawa. Nasa ilalim sila ng puno ni Marco at kayakap ang binatilyo. Ano ang nakain mo at pumayag kang makipagkita sa akin dito? Wika ng binatilyo na kinabig at hinagkan siya. Tumigil ka ng kakatanong. Banayan niyang angil at hinayaan ng binatilyong hagkan siya. Nang maramdaman niya ang kamay nito sa dibdib ay napaigtag siya. Sabay tabig sa kamay nito. Off limits yan. Come on Heaven. Protesta naman ito. Ano pa ba naman ang gagawin natin? Iyon lang naman eh. Basta, diin niya rito. Kiss okay lang, pero ayoko ng ganyan. Wala namang nahinto sa sinasabi nito si Marco na matanawan ang paparating na mga ngabayo. Sinong? Si Aris. At bago pa nakatayo ang dalawa sa pagkakasalampak sa damuhay, nasa harapan na nila ang binata. Get up Heaven. Utos nito. Hindi malakas ang tinig pero mapanganib ang ibinabadya ng mukha nito. At ikaw Marco, umuwi ka na. Wala kang, shut up Heaven. Agap nito sa akmang protesta ni Heaven. Kung hindi mo gustong sa harap ng boyfriend mo tayo magtalo, banta nito. Kuhanin mo ang kabayo mo at tayo nang umuwi. Nilingon niya si Marco. Umaasang ipagtatanggol siya nito. Subalit yuko ang ulo ng binatilyo. Lumakad ng patiuna patungo sa owner jeep na nasa di kalayuan. I hate you Aris. I always have hated you. Sigaw ng dalagita. Nagpupuyos ang dibdib na tinakbo ang kabayo. Sumampa dito at mabilis na pinatakbo pa uwi. Sumunod si Aris subalit hindi tinangkang makipaghabulan sa kanya. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay sinikap niyang huwag magtagpo ang landas nila ng binata. Ni hindi rin naman siya pinagtatangkaang kausapin ito. Habang tumatagal ay lumalalim ang galit niya para kay Aris, lalo na at nakikita niyang masuyo ang ina sa binata. Hindi iilang beses niyang nahuli ang dalawang nag-uusap ng sarili niyan. Bagaman hindi niya maulinigan ang sinasabi nito. Isang hapon ay nagtungo siya sa may kamalig ng matanaw ang kabayo ni Ali. Nagsalubong ang mga kilay niya. Nasa kanila ba ito? Suyang napabuntong hininga siya at ipinagpatuloy ang paglalakad patungo sa kamalig. Mag-iikot siya sa asyenda. Tutal nasa kuprahan pa ang papa niya kasama ang ina. Binuksan niya ang pintuan papasok nang makarinig ng tinig at malabing na tawa ni Ali. Dahan-dahan at maingat siyang humakbang patungo sa pinagmulan ng tinig. Walang ingay siyang nakarating sa midingding na pinagsasabitan ng mga saddle at kung ano-ano pang gamit ng kabayo. Mula sa salasalabit na siwang ay sumilip siya upang magulat lang sa nakita niya. Naghahalikan si Aris at Ali sa may dayami. Agad niyang tinakpan ang bibig upang huwag kumawala ang singhap. Pero marahil ay nakagawa na siya na mahinang ingay dahil nag-angat ng ulo si Aris at tumingin sa may lugar niya. Ni hindi niya magawang kumilos, ni hindi niya gustong huminga. Malalaman nitong nanunubok siya. Sandali lang ang ginawang paglingon nito at muling ipinagpatuloy ang naantalang gagawin. No please, don't do it. Pakiusap niya. Kung kanino ay hindi niya matiyak dahil
Nakita niyang itinaas ni Aris ang palda ni Ali habang hinahalikan ito. Nagliliyad at umuungol ang dalaga. Nakita niyang ibinaba nito sa binti ng babae ang panloob nito. Gusto niyang tumakbo palabas subalit malalaman ng mga itong naroroon siya. Gusto niyang ipikit ang mga mata subalit hindi niya magawa. Sa kaibuturan ng dibdib ay hindi niya gustong ituloy ni Aris ang anumang balak nitong gawin. Pagkatapos ay nakita niyang bahagyang tumaas ang katawan ng lalaki mula sa babae at sinimulang ibaba ang zipper nito. That was it. May ingat siyang umalis mula sa mga siwang ng dingding at dahan-dahang umatras palabas hanggang sa makarating sa may pintuan. Walang ingay niya yung nabuksan at nang makalabas ay halos tumingala siya upang punuin ng hangin ang dibdib niya. Hindi niya alam na nagpigil siya ng hininga at halos lunurin ang baga sa hangin. Ang isa pang ipinagtataka niya kung bakit siya umiiyak. Patakbong bumalik siya ng bahay patungo sa silid niya. What's wrong? Si Ali nang maramdaman ang paglayo ni Aris sa katawan niya. Hindi tama ang ginagawa natin ito, Ali. Wika naman ni Aris na tumayo at inayos ang sarili. Sinulyapan ang underwear ng babae na nasa kabilang binti pa nito. Ayusin mo ang sarili mo at baka maabutan tayo dito ni Tito Robert at Tita Manuela. Hindi kita maintindihan. Galit nitong inayos ang sarili. You were so hot at hindi ko kayang isipin kung paano mo nakontrol ang sarili mo. Napabuntong hininga naman si Aris. Hindi ito ang tamang lugar. Unti-unti naglaho ang galit sa mukha ni Ali. Marahil ay tama ito. Tumayo at inayos ang sarili. Pagkatapos ay nalapitan at niyakap ang binata. Then, name the place, Aris. Sasama ako sa iyo. Isang banayad na tango ang sinagot nito. Tinapik sa likod ang dalaga. Umuwi ka na at baka hinahanap ka na sa inyo.